a.m., join our Sunday worship service filled with praise, worship, and the powerful Word of God. God is still changing lives today. Discover powerful testimonies of healing, restoration, answered prayers, and transformed lives through our online platforms. Parents can worship with peace of mind. Our children's department provides a safe, caring, and Christ-centered environment where your children will be well taken care of while you worship in the main hall. There is a place for you here. So what are you waiting for? Come and join us experience the true light. In a world searching for meaning, there is a place where lives are transformed by God's presence. Welcome to True Light Christian Center International, where people with the true spirit experience the true light. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalm chapter 119 verse 105. You are welcome here. A place of faith, worship, prayer, and fellowship awaits you. Join us every Wednesday at 7 p.m. for our prayer and fasting service as we seek God for breakthrough, guidance, and renewal. Every Sunday at 9 a.m., begin your day with morning devotion, growing deeper in God's Word and presence. Then at 10 a.m., join our Sunday worship service filled with praise, worship, and the powerful Word of God. God is still changing lives today. Discover powerful testimonies of healing, restoration, answered prayers, and transformed lives through our online platforms. Parents can worship with peace of mind. Our children's department provides Lord God, an encounter, Panginoon, Lord God, that will change us, O Lord God, an encounter, Panginoon, Lord God, that will increase us, O Lord, an encounter, this, Lord God, that will bless us, O Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, Lord God, Lord, sa mga oras na to, Panginoon, Lord God, kumilos ka, O Lord God, at mangusap ka sa puso ng bawat isa, O Lord God, sa pangalan ni Jesus, Lord God, Lord, maraming salamat, Panginoon. We honor you, Lord God. We bless you, Lord God. We bless you, Panginoon. We bless you, Lord God. In the name of Jesus, we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede na po tayong magsipago po. Happy Father's Day po sa lahat ng father na nandito at sa mga mother na naging tatay. Amen po ba na tumayong tatay sa pamilya niya? Amen po ba? Etong araw na to, I just want to say that you are worth celebrating. Amen po ba? And you deserve it. Amen. I believe ang Lord, just like what I said kanina, He will do something today. Amen. And He will really do something sa buhay natin sa umagang ito. Amen. So, uuwi tayong nabago, uuwi tayong na-refresh, uuwi tayong na-increase ng Panginoon. Amen po ba? Uuwi tayong na-restore ng Panginoon. Uuwi tayong pinalakas ng Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. So, hindi na po natin patatagalin pa. Tayo dadako sa mensahe natin sa umagang ito. Ang title po ng message sa umagang ito is The Pursuit of Change. Last Sunday, nung first Sunday, no, ang topic natin is about alignment of our heart. And today, I believe this is the part 2. Amen ba? Kung noong una, pinag-usapan natin about sa puso, ngayon, patungkol pa din sa puso. Pero, ano ba ang dapat mayroon sa puso natin? Amen po ba? Bilang isang Kristiyano po, no, ang presensya ng Panginoon na nagdadwell sa atin, kung si Lord, di ba, kumikilos sa atin, at tayo ay talagang commune sa Panginoon, dapat may changes. Amen? It is very impossible na ang Lord kumikilos sa'yo, pero walang pagbabago. Napaka-imposible na kumikilos si Lord sa'yo. Amen? May binabago si Lord sa'yo, pero hindi nakikita. Amen po ba? Kung ikaw po ay matagal na nagsiserve sa Panginoon, pero parang hanggang ngayon is wala pa din nagbabago, unang dumating ka simbahan, usher ka. 10 years after, usher ka ba din? Amen po ba? Baka po, meron dapat tayong baguhin sa buhay natin. Amen? Dapat hindi tayo kontento na
andito lang, level 1 lang tayo lagi sa Panginoon. Amen? If there is something that we desire, dapat nagle-level up tayo sa Panginoon, no? Dapat nag-grow tayo sa Panginoon. Dapat mas nagiging deep yung relationship natin sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So first, let us define what is the pursuit of change. Sabi po dito, actively seeking transformation or improvement in one's life. It is the intentional desire and effort to become different from who you are today. Ibig sabihin, meron kang desire. May urge sa puso mo na dapat itong habit ko na to, yung mindset ko na to, yung attitude ko na to, yung sitwasyon ko na to, kung paano ko kaharapin ang mga problema, dapat may pagbabago. Amen po ba? Bilang isang Kristiyano na laging tinuturo sa atin na kapag may problema, kailangan magsalita ka dyan. Amen po ba? Kung ikaw yung klase ng Kristiyano na hanggang ngayon, pahimik ka pa din, tameme ka pa din kapag may problema ka, kailangan may magbago. It is the time to change. Amen po ba? Kung ayaw mo ng pagbabago, tumahimik ka. Pero, kung gusto mong magbago, kung gusto mong may magbago sa buhay mo, kung gusto mong mag-improve ang buhay mo, magsalita ka. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Dako po tayo sa ating main scripture na matatagpuan sa Luke 19, verse 1 to 10. Ito po yung story ni Zacchaeus. I believe alam na alam natin to. Amen ba? So, verse 1, Jesus entered Jericho and was passing through. Verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Verse 7, all the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of the sinner. Amen po ba? Ito yung time na si Zacchaeus po, nabalitaan niya na padating daw si Jesus. Amen po ba? And he doesn't know. Amen. Gusto niyang makilala, uy, sino kaya tong Jesus na to na padating? Sino kaya tong naririnig ko na to? Meron siyang hunger. Amen po ba? Na makilala tong si Jesus na to, sino to? Amen po ba? And bilang isang Kristiyano, no, napaka-importante po na tayo ay hungry lagi pagdating sa Panginoon. Amen po ba? Ito yung isang bagay na hindi dapat nawawala sa atin. Kasi kapag yan nawala, amen? Sabi 'di ba, kapag nasa iyo si Jesus, lahat ng bagay nasa sayo din. At walang lalaban against sa'yo. So, paano na lang kung wala ang Jesus sa buhay mo? Amen po ba? Napakagulo. Amen po ba? Titignan niyo po yung buhay niyo dati sa buhay niyo ngayon, no? 'Di ba? Ang ganda-ganda. Meron kang problema, pero masaya ka. May peace. Amen po ba? May nag-guide sa'yo. Hindi ka naliligaw. Unlike before, no nawala kang alam sa Panginoon, sa patungkol sa Jesus, amen po ba? Ang daming madali kang masway. Amen po ba? Kapag may problema, iiyak ka na lang. Wala tayong alam dati. But because the Lord is good, amen po ba? Nagpadala siya ng tao sa buhay mo. Ganon kabuti ang Lord. Amen? Yung mga tao sa paligid natin, no, sometimes, we just really have to kind everyone kindly, no? Kasi hindi mo alam yung kaaway mo, yun po pala ang magiging dahilan kung bakit makakilala ka at magkakaroon ka ng Jesus sa buhay mo. Amen po ba? Kaya dapat tayo bilang isang anak ng Diyos, i-treat natin ng kindly ang lahat. No? Kahit na sinasabi nga, di ba, mahalin mo ang kapwa mo kung paano mo mahalin ang sarili mo. Amen po ba? Mahirap pagmahal ng unlovable. Amen? Andun ang challenge. Di ba? Nakakainis, nakakasira ng araw, pero ang Lord, yun kasi yung puso ng Lord, no? Yun yung unang ministry niya, na nagmahal siya sa atin. Amen po ba? Wala tayo ngayon dito kung ang Lord hindi tayo minahal. Amen? Praise the Lord. Verse 8, but Zacchaeus stood up
and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." So praise the Lord. So iisa-isahin po natin to, no? Ito po yung heart ng message natin sa umaga to. Iisa-isahin po natin para malaman natin kung ano pa talaga yung dapat baguhin sa buhay natin at kung ano ang gagawin nitong changes natin sa buhay natin. So una, sabi po dito, the pursuit of change begins with a hunger for God. Sabi po sa Luke 19 verse 3, he wanted to see who Jesus was. Ito yung time na, di ba sabi ko nga kanina, nabalitaan niya na padating si Jesus. Ano? So, siya po, nagkaroon siya agad ng hunger na, uy, gusto ko itong makilala ang taon to. Gusto kong makilala itong si Jesus na to. Gusto kong makilala itong lagi kong naririnig na to. Amen po ba? Sabi ko nga, di ba, napaka-importante na may hunger tayo sa Panginoon. Ito dapat yung palagi nating pinagdadasal na hindi mawala sa atin. No? Every day. Amen po ba? Huwag nating palalampasin ang isang araw na hindi ka naghingi ng grace na i-increase yung desire mo sa Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Sabi po dito, sa next, Hebrews 11:24-26, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded this grace for the sake of Christ as a greater value than the treasure of Egypt because he was looking ahead to his reward. Katulad din ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, mayaman siya. Amen po ba? May reputation siya. Pero, iniwan niya yung part, yung side na yon para lang makilala at mapalo si Jesus. No? Katulad ni Moses. Ganon din si Moses, no? Mayaman si Moses, ang dami niyang ari-arian. Pero, dahil sa eagerness niya, dahil sa hunger niya na makilala ang Panginoon, sinet aside nila yon at talagang pinuso nila na makilala ang Panginoon. Sana nung dumating din tayo sa point na ganito na ano man yung meron tayo, mga possession na meron tayo, yung mga treasure na meron tayo, yung mga mahalagang sa buhay natin, dadating tayo sa point na it is easy to let go. Amen po ba? It is easy to let go just to pursue the Lord. Amen po ba? Just to know more about the Lord. Just to serve God. Just to love God. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Next. Sabi po sa Exodus 33:15, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Ganun po, no? Talagang si Moses, yung heart niya na makilala ang Panginoon, grabe. Parang sinasabi niya na, Lord, kung hindi ka naman kita kasama, wag na lang. Amen po ba? Kung hindi ka naman kita kasama, wag na lang. Sana dumating tayo sa point na gano'n, no? Na gano'n ka-importante, gano'n ka-valuable yung presence ng Panginoon sa buhay natin na talagang, Lord, kung ito hindi mo plano sa akin at wala ka dyan, hindi ako pupunta dyan. Amen po ba? Lord, kung itong bagay na to, maganda siya sa mata, ang ganda ng benefits, pero Lord, dahil wala ka dyan, wag na lang. Lord, itong lugar na to, talagang ang ibibigay sa akin, napakagandang benefits. Magiging successful ako. Amen po ba? Magiging masaya ako. Yung pleasure, andun, mabibili ko lahat ng gusto ko, makukuha ko lahat ng gusto ko. Pero Lord, dahil wala ka doon, wag na lang. Amen po ba? Praise the Lord. Let us always seek God to the point na kung nasa ng Lord, andun din tayo. Sabi sa Bible, no, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wicked. Ganon dapat ang heart natin pagdating sa Panginoon, no? Na Lord, kung wala ka naman dito, kung wala ang presensya mo, kung hindi mo to plano sa akin, hindi ko na ko gagawin. Pero Lord, kung eto, naalala ko lang, no, bigla lang nag-speak, si Jesus, no, sabi niya, Lord, itong cup na to, kung hindi mo kalooban sa akin, kunin mo. Amen po ba? Dapat ganun yung heart natin, no? Na Lord,
ibigay mo ang kalooban mo para sa akin at susunod ako. Lord, sabihin mo ang kalooban mo sa akin at susunod ako. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Next. Sabi ko po dito, you cannot pursue change if you are satisfied with staying the same. Napaka-imposible din naman, no? Na gusto mo ng pagbabago pero kontento ka sa buhay na meron ka ngayon. Gusto mo ng pagbabago pero ayaw mo namang i-let go yung comfort zone na meron ka ngayon. Ayaw mo mag-step up. Ayaw mong lumabas dyan. Amen po ba? Ang pagbabago, mangyayari lang yan kung ikaw gugustuhin mo din. Ang pagbabago, magsisimula yan kung ikaw gusto mo din magbago. Amen po ba? Napakahirap baguhin ng isang taong ayaw naman magpabago. Amen? Para lang yung bulag, no? Na hindi mo maiga-guide kung ayaw din niyang magpagay. Kung ayaw niyang magpabukas ng mata, no? Amen po ba? Praise the Lord. So let us always come to the point na gugustuhin natin kapag meron tayong nakita na hindi naman kalooban ng Panginoon. No? Lagi tayong mag-ask sa Panginoon, Lord, kalooban mo ba to? If it's not your will, give me the grace to change. Give me the grace to let go. Amen po ba? Praise the Lord. Sabi po dito, the pursuit of change starts when God's presence become more important and valuable than personal pleasure, comfort, or convenience. Amen po ba? So, ang change, magbabago lang yan kapag talagang, alam mo po, ang presence ni Lord, kapag nag-start ng mag-dwell sa'yo, kapag nag-start ng magpumilo sa'yo, sabi ko nung first Sunday, no, kapag minahal mo ang Lord, at kapag mas minahal mo pa ang Lord, mamahalin mo yung mga minamahal mo. Ganun din, aayawan mo yung ayaw niya. Amen po ba? So, yung change, no, andun yan, makikita yun na kapag nag-dwell na sa'yo si Lord, nanaisin mo, desire ka talaga na, Lord, dahil ito ay hindi mo kalooban, because you hate this side of me, Lord, I will change. Lord, dahil hindi siya kalugod-lugod sa paningin mo, Lord, babaguhin ko. Mahirap, may yung mga change, mga bagay sa buhay natin, no, katulad na lang ng mga kinakagawian natin na lagi nating ginagawa. Mahirap silang i-let go, lalo na kung sanay na sanay ka na sa bagay na yon. Pero, ask God for grace na magbago. Si Lord naman mabuti siya at nakikinig siya. No? Ibibigay niya kung ano yung mga pangangailangan mo. If you will just ask, no, you will receive, sabi nga sa Bible. Amen po ba? Praise the Lord. Next. The pursuit of change requires leaving your comfort zone. Sabi po sa Luke 19 verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way. So ano po, no, katulad nga na sinabi ko, si Zacchaeus sobrang influential niya, sobrang powerful niya, nasa kanya na lahat, mayaman siya, pero iniwan niya yon just to see God. Amen po ba? Just to know more about God. No, inakyat niya yung puno niya kahit mahirap. Lord, gagawin ko lahat para sa'yo. Makilala lang kita. Amen po ba? Magkaroon tayo ng desire na gano'n na, Lord, mahirap pero gagawin ko para sa'yo. Lord, mahirap tong pinapagawa mo pero dahil kalooban mo gagawin ko. Lord, gusto pa kitang mas makilala. Amen po ba? Kung merong mga stronghold sa buhay natin na pumipigil sa atin para makilala ang Panginoon, manghingi ka ng grace, no? Nalabanan yon na hindi ka mapigilan ng bagay na yon. Madaming pwedeng maging balakid sa buhay natin para makilala ang Lord. Amen po ba? Noong time na to, di ba, sabi nga dito sa verse na to, na nung nakita nila na in-invite nila in-invite ni Jesus si Zacchaeus na bumaba at sinabi niyang tutuloy siya. Ang daming bulungan, no? Bakit siya pupunta sa bahay na yan? Makasalanan naman yan. Madaming bulong. Amen po ba? Pwedeng sabihin nila, KJ na to, wag na to. Pwedeng yung mga ganong words, mga thoughts na ganon, maging stronghold sa atin para mas makilala ang Lord, no? Kasi naman, di ba, bilang isang Kristiyano, di ba, makikita at dadating talaga sa point na ang tingin nila, KJ ka na. Amen po ba? Dadating sa point na
nakaka-bored ka ng kasama kasi puro Jesus na lang sinasabi mo, puro ganyan na lang yung sinasabi mo. Pero, i-embrace natin yun. Kasi, the more you became KJ sa mga tao sa paligid mo, ganun din yung measure ng love na meron ka sa Panginoon. Amen po ba? Ganun din ka-valuable, ka-important ang Panginoon sa'yo na kahit alam mong etong mga taong to, may sasabihin sa'yo, ikaw go ka pa din mag-share, go ka pa din na sabihin na God's love you. Amen po ba? Yung mga simpleng ganong salita, pero yung mga gayon, nagbibring yan ng impact sa buhay ng tao. Kahit hindi nila i-accept, pero dahil tinaniman mo sila, amen po ba? Nag-work yun eh. Amen po ba? Sabi nga 'di ba sa Bible, gawin mo yung part mo at gagawin ng Lord yung part niya. Amen po ba? Kaya nga 'di ba minsan sa pag-i-invite, kung ginawa mo na ang lahat, pinag-pray mo na, niluhudan mo na, in-invite mo na palagi, pero wala pa din, ibigay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, nagawa ko na yung part ko, ikaw naman. Amen po ba? Ang tao, wala tayong kapangyarihan na baguhin ng isang tao. Pero ang Lord, sabi niya nga sa Bible, di ba? He holds the heart of the king. Amen po ba? So, kahit gaano katigas ang puso na yan, ang Lord kaya niyang palumbutin. Kahit gaano katigas yan, ang Lord kaya niyang baguhin. Amen po ba? Walang imposible sa Lord. Amen po ba? Kaya kung meron kang hinihila sa simbahan, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa Lord, easy lang yan. Amen po ba? Gawin mo yung part mo, ipag-pray mo ng ipag-pray, i-invite mo ng i-invite, hayaan mong si Lord ang pumilo sa sunod. Amen po ba? Praise the Lord. Next. Sabi po sa Genesis 12 verse 1 to 4, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Ganon din si Abraham. Amen po ba? He had to live yung comfort zone na meron siya para lang pumunta dun sa tinuro ng Lord sa kanya. Amen po ba? He had to leave his household just to really pursue God, just to really, alam mo, mas makilala ang Panginoon. Alam mo, nung time na to, si Moses, kung hindi siya sumunod, hindi rin siya makakapasok doon sa pangako ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ko dito, sa next. Next pa. Sabi dito, you cannot remain where you are and expect God to take you somewhere new. Amen po ba? Kung ayaw mong umalis dyan sa pwesto na yan, kung ayaw mong lumabas sa comfort zone mo, ang Lord, huwag mo nang i-expect na madala ka sa ibang lugar. Amen po ba? For you to encounter something new. For you, for God to take you somewhere new, you have to step up also. You have to step out of your comfort zone. Amen po ba? You have to leave your comfort zone. Amen po ba? Bilang isang Kristiyano, no, sabi nga, di ba, hindi madali ang journey ng isang Kristiyano. Amen? Merong mga pagsubok, andyan yung pe-persecute ka, pero ang Lord naman pinangako niya na hindi ka niya iiwan. Hindi niya tayo pinangakuan ng alam mo yun, yung okay lahat ang buhay mo kapag sumunod ka sa akin. Amen? Hindi niya yun sinabi na kapag sumunod ka sa akin, hindi ka na magkakaroon ng problema. Actually, mas magkakaroon ka ng problema. Amen po ba? Kasi that way, God will strengthen you. That way, you will grow. That way, you will learn. Amen po ba? Praise the Lord. Next. Pangatlo, sabi ko dito, the pursuit of change happens through an encounter. Luke 19, verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, came down immediately. I must stay at your house today. Amen po ba? Yung pagbabago, naging start din yan kapag talagang nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon. Amen po ba? Kapag wala kang encounter sa Panginoon, no, napakahirap magbago nga naman. Amen po ba? Kasi alam mo yun, yung parang walang magpupush sa'yo. Alam mo po, the moment the Lord dwells in you, talagang gugustuhin mong magbago para sa Lord. Amen po ba? Malalaman mo yung mga side na hindi dapat nasa iyo.
Malalaman mo yung mga area ng buhay mo na hindi naman kalooban ng Panginoon. Malalaman mo yung mga part ng buhay mo na kailangan mong baguhin. He will reveal it, no? The moment He dwells in you, the moment na ang Lord kumilos sa'yo. Amen po ba? And He will give you the grace and the strength to change that area. Amen po ba? Praise the Lord. Next. Acts 9 verse 1 to 19. Ito po yung story ni Saul. If you know Saul, siya po ay persecutor ng Panginoong Jesus, no, ng mga servant ng Panginoon. Verse 1, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus so that if he found any there belong to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Verse 3, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? As Saul asked. Ito po yung nakakatawa, no? Sabi po dito sa verse na to, si Saul po ay persecutor ng Panginoon. Amen po ba? And then this the moment na ang Lord nagpakita sa kanya, no? Nagkaroon siya ng encounter. Sabi niya, who are you, Lord? Nakakatawa yung praise na yun kasi tinanong niya kung sino siya, pero tinawag niyang Lord. Sometimes, no, tayo, may mga Kristiyano na sinasabi na nagsiserve, amen po ba, nagsiserve na, pero wala naman talaga, hindi naman talaga nila kilala ang Panginoon. Amen po ba? Na, alam mo, ang galing-galing na nila magsalita, talagang nakakapag-minister sila ng maayos, pero hindi talaga nila kilala ang Panginoon. Amen po ba? Sino po ba ang Lord para sa iyo? Amen? Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? Sino ba ang Lord para sa akin? Amen po ba? Yung iba, ang Lord sa kanila ay healer. Para sa iba, ang Lord ay restorer ng buhay nila. Amen po ba? Ano ang Lord sa'yo? Amen po ba? Verse 5, who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Verse 7, the men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could not see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. Verse 11, the Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. 13, Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief of priests to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Etong time na to, no, si Ananias natakot siya. Amen po ba? Na dahil dahil kilala niya na si Saul ay persecutor. Amen po ba? At talagang ginagawa niya ng masama yung mga disciple ng Panginoon. Natakot siya na, Lord, bakit naman ito yung pinagawa ko sa akin? Ganito tong taong to. Huwag sana tayong dumating sa point na dahil sa isang sitwasyon o dahil sa isang tao na hindi natin gusto, hindi tayo mag-o-obey sa Panginoon. Amen po ba? Lagi tayong mag-asa, Panginoon, na Lord, ano man yung will mo, ano man yung instruction mo, bigyan mo ako ng grace na sumunod pa din. Amen po ba? Bigyan mo ako ng grace na kahit mahirap, Lord, susunod pa din ako. Na Lord, kahit ayaw ko itong taong to, dahil inutos mo, gagawin ko. Amen po ba? Si Ananias, ganun yung ginawa niya, no? Na dahil nakatakot siya, pero dahil yun ang kalooban ni Lord, sumunod pa din siya. Maghingi tayo ng heart na ganun, no? Na, Lord, give me the heart like Ananias, no, that will follow, that will obey.
no matter what the situation. Amen po ba? Verse 17, then Ananias went to the house and entered it, placing his hand on Saul. And he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scale fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko kanina, no, kapag ang Lord nag-start ng kumilos sa'yo, malalaman mo yung mga bagay na dapat mong baguhin. And si Saul, he was blind. Amen po ba? Yun yung sitwasyon ni Saul. Kaya, first, pinipersecute niya yung mga disciple ng Panginoon. Pero dahil nagkaroon siya ng encounter, yung bagay na yun ang area ng buhay niya na bago. Amen po ba? Ikaw, no, bilang anak ng Diyos, if there is something na mali sa'yo, just ask the Lord. Dahil ang Lord naman, kaya niyang baguhin yung mga bagay na yun. Amen po ba? Ano man yung pumipigil sa'yo para mag-obey, the Lord can do something sa bagay na yan. Amen po ba? Praise the Lord. Next. Pang-apat, the pursuit of change produce genuine repentance. Sabi po sa Luke 19:8, thus Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Etong time na to, si Lord, hindi naman niya inutusan si Zacchaeus na ito ang gawin mo. Amen po ba? Si Zacchaeus, nagkusa siya. Amen po ba? Ganon din sa atin, no? The moment the Lord talagang nag-work sa atin at nag-dwell sa atin, ikaw din mismo sa sarili mo, magkukusa ka. Amen po ba? Itong bagay na to, hindi ko kalooban na Lord, hindi ko nagagawin. Hindi ka kailangang utusan actually. Amen po ba? Malalaman mo yung mga bagay na to na yung mga something na nag-grieve sa Holy Spirit, no? Sabi ko kanina, di ba? You will start to hate what God hates. Amen po ba? So, yung mga bagay na nag-grieve sa Holy Spirit, ititigil mo yan. Amen po ba? Magkakaroon ka ng desire, magkakaroon ka ng eagerness na dahil ito kalooban na Lord, wag na lang. Amen po ba? Merong strong conviction. Kung nararanasan nyo yun, no, nasa tuwing may gagawin kayong hindi maganda, no, si Lord andyan agad, uy, mali yan. Amen po ba? Nung ginagawa ko tong preaching na to, may mga thoughts na pumapasok sa akin, pero sabi ni Lord, uy, mali yan. Amen po ba? Andun yung conviction. Andun yung conviction na magbago. Andun yung conviction na wag gawin yung mali. Amen po ba? Praise the Lord. Next. Sabi ko po dito, repentance is more than feeling sorry. Repentance means turning away from sin, correcting wrongs, aligning our lives with God's will. Amen po ba? Hindi po true repentance yung nag-sorry ka, tapos gagawin mo na ulit. Amen po ba? Yung sinabi mong hindi mo nagawin, pero ilang araw lang gagawin mo na. Hindi po true repentance yun, no? Na tuwing gagawin mo, hihingi ka ulit ng sorry. Sorry, Lord, ginawa ko. The next day, sorry, Lord, ginawa ko na naman. Next day, sorry, Lord, ginawa ko ulit. Amen po ba? Walang true repentance sa ganun. Sabi po, di ba, ang true repentance is tatalikudan mo. Amen po ba? Bipitawan mo yung bagay na mali. Yung kasalanan na, yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa mata ng Panginoon. No? Yun po ang true repentance. Sabi dito, correcting wrong, itatama mo yung mali. Pipilitin mong itama yung mali. Amen po ba? Gagawin mo ang lahat para itama ang mali. Yun ang true repentance. Amen? And thus, aligning our lives with God's will. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Amen? Ito po yung true evidence ng repentance sa buhay natin na kapag talagang inalign mo yung sarili mo sa Panginoon. Inalign mo yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon. Amen ba? Next. A changed heart produces a changed life. Amen? Grabe po nung na-receive ko, sabi ko, oo nga no, Lord. Ibig sabihin pala, yung changes yung dahil nagbago ako ngayon, ibig sabihin talagang yung puso ko nagbago din.
Amen po ba? Sabi sa Bible na that we are a new creation. The old has gone. Amen po ba? The new has come. And ganun tayo. Amen po ba? Talagang ang Lord binago tayo. Praise God. Amen po ba? Talagang yung mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, inalis ng Lord. Praise God. Amen po ba? At yung mga kulang sa buhay natin, dinagdag ng Panginoon. Praise God. Amen po ba? Next. Last, the pursuit of change leads to a new identity. Sabi po dito sa Luke 19 verse 9, Jesus said to him, "Today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham." Amen po ba? Hindi na siya tax collector lang. Anak na siya ng Diyos. Amen po ba? Siya po ay katulad ni Abraham, na anak din ng Diyos. Amen po ba? Ganon tayo, no, na tayo po ay bagong creation, katulad nga ng sinabi ko, no? Tayo po ay may sarili ng buhay. Ay may bago ng buhay. Tayo po ay nabubuhay sa buhay na dinisign talaga ng Panginoon sa atin. Sabi, no, sa Bible, before you are born in the womb, no, He knew you. Meron kang pagkakakilanlan sa Panginoon. And sometimes you really need to ask the Lord, Lord, ano ba yung kalooban mo? Ano ba yung buhay mo na para sa akin, na dinisign mo talaga sa akin? No? Huwag po tayo magde-depend sa sarili natin. Sometimes, no, dahil feeling mo kilala mo yung sarili mo. Ipipilit mo na, Lord, alam ko, ito ang para sa akin. Pero no, the moment that you keep on persisting na ikaw ang masunod, doon tayo naliligaw. Tandaan natin, may buhay na dinisign ang Lord para sa atin. At yung buhay na yun, dapat yun ang nabubuhay sa atin. Doon dapat tayo sumikilos. Amen po ba? Let's ask God, Lord, ano ba talaga ang kalooban mo para sa akin? Amen? When was the last time you asked that? Amen ba? Lord, ano bang kalooban mo sa akin? Lord, itong ginagawa ko ba, kalooban mo pa rin sa akin? Yung pagsaserve ko ba ngayon, Lord, nagsiserve ba ako dahil gusto kong mag-serve o nagsiserve na lang ako dahil gusto ko ng blessing? Amen? Etong ginagawa ko ngayon, Lord, Lord, nagsiserve ba ako dahil gusto talaga kitang makilala, gusto kong maging deep yung relationship ko, o dahil responsibility ko na lang itong ginagawa ko? Amen po ba? Malaki po yung pagkakaiba ng gano'n, na nagsiserve ka dahil sa responsibility mo at nagsiserve ka dahil gusto mo talaga. Amen po ba? The Lord is a rewarder. He knows our hearts. Alam niya kung masaya ka pa ba dyan sa ginagawa mo. Alam niya kung ikaw ay namatay na yung apoy mo sa dyan sa area mo, sa ministry mo na yan. Amen po ba? Sabi nga, di ba sa Bible, mas gugustuhin ng Panginoon na ikaw ay maging mainit o malamig kaysa ikaw ay maging maligam. Amen po ba? At bilang isang Kristiyano, lagi nating pilitin, lagi nating iasang Panginoon na, Lord, pag-initin mong muli ako. Amen po ba? Lord, kung namamatay na yung passion ko, kung namamatay na yung desire ko sa bagay na to, kung wala na yung love kung sa ministry na to, ibalik mo. Amen po ba? At bilang anak ng Diyos, no, si Lord ang bahala sa iyo. Amen po ba? Ibibigay niya ang mga dapat na nasa buhay mo. Tutulungan ka niya. Amen po ba? Si Lord, yung mga ginagawa natin ngayon, nagagawa natin to dahil din sa Panginoon. Amen po ba? Tayo ay nakakapag-preach, tayo ay nakakalinis ng upuan, tayo ay nakakapunta ng simbahan, tayo ay nakakanta, nakakapuri sa Panginoon dahil din sa grace na binigay ng Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat ang lahat ng pasasalamat ay sa Panginoon din. Huwag nating aangkinin na, Lord, dahil magaling ako to. Amen po? Wala pong magaling sa atin. Walang matalino sa atin. Walang mabuti sa atin. Sabi sa Bible, ang Lord lang ang mabuti. Amen po ba? Praise the Lord. Next. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is gone. Next. Your past does not determine your future. Your encounter with God does. Amen po ba? Huwag mo pong ililimit ang sarili mo na dahil ganito ang
ang sitwasyon mo ngayon ay yan na talaga ang magiging yan na ang magiging future mo. Amen po ba? Kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, si Lord na tumawag sa'yo, kaya kanyang iangat. Sabi nga, di ba sa Bible, na siya ang nag-aangat, siya ang nagtataas, at siya rin ang nagbababa. Amen po ba? Ang Lord na tumawag sa'yo ay tapat. Ang Lord na tumawag sa'yo ay mabuti. Amen po ba? And if there's anything the Lord wants sa buhay natin, it is goodness. Amen po ba? So, ang Lord, He will do something great sa buhay mo. Amen po ba? He will do something great. He will do something great. Amen po ba? Next. The pursuit of change is not the pursuit of perfection. Baka iniisip nyo na dahil ang Lord nagdwell na sa'yo, kailangan mo maging perfect. Wala pong perfect sa atin. Amen po ba? But we are becoming more like Christ. Amen po ba? Tinutulungan tayo ng Panginoon na maging katulad niya. Amen po ba? Hindi tayo perfect, pero papunta na tayo dun. Amen po ba? Praise the Lord! The pursuit of change is not the pursuit of perfection, but the more you get closer to God, the more you desire holiness. The more you desire growth. Amen po ba? The more you get closer to God, the more you desire transformation. Amen po ba? Hindi ka makukontento na level 1 ka. Amen po ba? Mas talagang gusto mo lagi na, Lord, may encounter. Gusto ko ng encounter. Gusto ko ng bago. Amen po ba? Tinanong ako ni Pastor Mark kung bakit gusto kong pumunta ng prayer mountain. Sabi ko, kasi gusto ko ng bagong encounter. Lagi tayong dumating sa point na gano'n na, Lord, mas gusto ko kitang makilala, kaya gagawin ko to. Amen po. Lagi natin, manghingi tayo lagi ng excitement, no? Kung ikaw ay sanay na at parang, alam mo yun, every Sunday pupunta ka na lang ng church dahil nakagawian. Wednesday pupunta ka ng church dahil nakagawian. Amen po ba? Parang, alam mo yun, nawala na yung excitement sa puso mo. Manghingi ka ng excitement. Manghingi ka ng bagong encounter. Kasi I believe that new encounter, yun yung magbibigay ulit ng passion sa'yo. Amen po ba? Yun ulit yung magpapa-apoy sa'yo. At yun ang pinakakailangan natin ngayon. Amen? Yung mag-apoy muli tayo. We are in the last days. Amen? Kailangan natin mas mag-apoy pa. Amen? Kung ikaw ay nanlalamig, manghingi ka ng bagong encounter na talagang magpapabuhay ng dugo mo. Amen po ba? And the Lord is faithful. Amen? He will give that to you. Amen po ba? Next. When God begins to dwell in your life, you will no longer be comfortable with who you used to be. Yan yung sinasabi ko kanina pa. Amen po ba? Hindi ka makakontento na ganyan ka na lang palagi. Hindi ka makakontento na sa 10 years na pagsiserve mo sa Panginoon, parehas pa din yung ginagawa mo. Hindi ka makukontento na hindi ka nagagamit ng Panginoon. Amen? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Huwag kang makontento na nakaupo ka lang. Huwag kang makontento na attendee ka pa din after 10 years. Amen po ba? Yeah. Grabe sa Lord. Amen po ba? Yung mas mahal ng Lord ang presensya natin kaysa mas mahal natin ang presensya ng Lord. Amen? Gustong-gusto niyang naririnig ka palagi. Gustong-gusto niya na nakiki-interact ka palagi sa Kanya. Ganon kamahal ng Lord yung presensya natin. Amen po ba? Kesa sa mas mahal natin ang presensya ng Lord. Yun yung nakakalungkot, no? Mas mahal tayo ng Lord kaysa sa mas mahal natin siya. Pero, I believe the Lord will give us all the grace we need para, alam mo yon, mas mag-apoy, mas mahalin natin ang Lord, mas magkaroon tayo ng desire na mas makilala siya, at mag-serve pa muli sa Panginoon. Amen? Next. That's all for today's message. So I believe ang Lord talagang bibigyan tayo ng bagong kalakasan. Amen po ba? Ito yung kailangan natin sa araw-araw, no? May lakas tayong sumunod sa Panginoon. May lakas tayo na pumunta sa simbahan ng Panginoon at gawin ang kalooban mo. Amen po ba? Lagi nating i-desire na may pagbabago sa buhay natin. Huwag makontento na ganito na lang tayo palagi. Amen? It is time to step up. It is time to change. Amen po ba? Ikaw,
ipag-pray mo sa Panginoon palagi na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. It is time for transformation. Amen po ba? It is time to mag-fire up ka ulit sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, Heavenly Father, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord God, we bless and honor you, Panginoon. We thank you for the message, so Lord God, that you prepared, Panginoon, sa umagang to, Panginoon. Salamat sa revelation, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Lord God. Salamat, Lord God, sa pagbabago, Panginoon, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Lord, salamat sa grace, Panginoon, Lord God. Salamat sa habag mo, Lord God, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Sa araw na to, Lord God, sa ano mo man ang gagawin namin, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw ang magbigay ng katagumpayan sa amin, Lord God, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa, O Lord God, na magbago, O Lord God, at itama, Lord God, ang mga maling ginagawa, Lord God, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, we ask for forgiveness, Panginoon, Lord God, na sa mga ginagawa namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, Lord God. Sa ginagawa namin, Lord God, na nagigrip ang Holy Spirit, Lord God. Lord, we ask for forgiveness right now, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, Lord God, at sa patuloy na sa paglilinis sa amin sa araw-araw, O Lord God. Lord, mahal ka namin, Panginoon, Lord God. We bless you, O Lord God, and we honor your holy name, O Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Praise the Lord. Hallelujah.